Nakipagsosyo kay Hector sa pag-aalaga ng isda. Kumita kami ng 400,000 piso sa isang taon. Sa pagtatapos ng taon, binigyan lang niya ako ng 6,000 piso. Akin ang palaisdaan. Ako ang naglagay ng puhunan, ikaw ay nagtrabaho lang. Sobra na ang 6,000 piso. Nang walang imik, isinilid ko sa bulsa ang dibidendo na hindi man lang katumbas ng bahagi niya. Sige, bahala ka. Akala niya sapat akong tanga para patuloy na maging mura niyang manggagawa. Hindi niya alam, ginamit ko ang perang iyon para upahan ang abandonadong palaisdaan sa silangan ng baryo. Hector, mula ngayon, hiwalay na tayo mag-alaga ng isda. Nang makita kong namutla ang mukha niya, tumayo ako sa sarili kong pilapil at mahinahong sinabi ang mga iyon. Narinig ko noon na umupo siya sa tabi ng palaisdaan buong araw at pinagputol-putol ang aerator. Noong taong iyon, kumain at natulog ako sa tabi ng palaisdaan. Nag-aalaga ng bagong pisa, nag-a-adjust ng tubig, pumipigil sa sakit, nag-aani, mag-isa lang. Kumita kami ng 400,000 piso sa isang taon at binigyan niya ako ng 6,000 piso. Sabi niya patas iyon. Sa kanya ang palaisdaan, siya ang bumili ng bagong pisa. Siya ang nakipag-ugnayan sa tindera ng isda at ako lang ang nagtrabaho. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Ang pagbabantay ng palaisdaan, ganoong trabaho. Kahit sino ay kayang gawin iyon. Sobra na ang 6,000 piso para sa iyo. Inisip ko ito ng maraming beses. Bawat resibo ng pagkain, resibo ng gamot, at resibo ng kuryente ay dumaan sa aking mga kamay. Ang palaisdaan na iyon, ang pagkukumpuni ng pilapil na pinasahod ko ng mga tao ngayong taon, paglilinis ng ilalim, at pag-iwas sa sakit ay nagkakahalaga ng higit sa 6,000 piso. Sa kanya ang palaisdaan, tama. Sa kanya ang puhunan, naunawaan. Siya ang nagtayo ng ugnayan. Kung hindi, bakit makikipagtransaksyon sa kanya ang tindera ng isda? Kaya siya kumukuha ng 374,000 piso. At ako kumukuha ng 6,000 piso. Patas, pero sa 400,000 piso na iyon, magkano ang kinita ko sa pamamagitan ng pagsisikap? Hindi niya iyon binibilang. Lito, Magpartner tayo, hatiin ang kita ng kalahati-kalahati. Basta't may pagkain ako, may sabaw ka. bago ang bagong taon, sabi niya kalahati-kalahati. Pagkatapos sabi niya nagtrabaho lang ako. Tinitigan ko ang numerong iyon ng matagal. Ito ang halaga ng buong taon ko ng pagsisikap. Hindi ako umuwi. May 6,000 piso ako. Natatakot ako na tatanungin ako ng nanay ko kung magkano ang kinita ko ngayong taon at kung paano hinati. Hindi ko masabi sa kanya, 15 piso kada araw. Lito, pumunta ka ng maaga sa ikawalo para mag-alaga ng bagong pisa. Sikapin nating handa na ang palaisdaan bago ang ikapito. Tungkol sa 6,000 piso, huwag mong sabihin sa mga magulang mo ang totoo. Sabihin mo lang nakuha mo ang 14,000 piso para mapasaya ang mga matatanda. Siya, Sige, umuwi ka ng maaga, huwag kang magkamali sa hapunan ngayong gabi. hindi ba sinabi niya sa kanya ang palaisdaan? Kung gayon, magpapaupa ako ng sarili ko. Mang Wilson, Sino yan? ako si Lito, ang abandonadong palaisdaan sa silangan ng baryo. Gusto kong upahan ito. Hindi ako nagyayabang, ngayong taon, ang netong kita ng palaisdaan ay 400,000 piso. Mula ngayon, kung may kailangan kayo, lumapit lang sa akin. Ako si Hector, hindi ako taong kuripot. Ang galing talaga ni Hector. Sumama kayo kay Hector at walang problema. Hector, sa harap ng mga kamag-anak, nagdaos ng piging. Puno ang mesa ng mamahaling sigarilyo at alak. Nagmamayabang siya. Hindi ba ang pinsan mo ang kasosyo mo? Siguradong malaki ang kinita niya ngayong taon, di ba? Oo, si Lito ay nagtatrabaho para sa akin. Paano siya malulugi? Binibigyan ko siya ng patas na bahagi, walang kulang kahit isang sentimo. Mas mabuti pa kaysa magpagod sa labas. Si Hector ay isang tapat na tao. Makipagtulungan sa sarili mong kapatid ay nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Pinaganda niya ang lahat ng sinabi, at lahat ay tumatango. Ngunit bago pa man mawala ang kanyang mga salita, sabi niya, ang palaisdaan ay akin, ako ang naglagay ng puhunan, siya lang ang gumagawa ng mabibigat na trabaho. Isang mangingisda lang para magkaroon ng ganitong kita ngayon ay dahil ako ang nagdadala sa kanya. Sinabi niya ito ng pabiro, ngunit ang paghamak sa kanyang tono ay halata sa lahat ng naroon. Ang nanay ko ay gustong magsalita. Uy, huwag mong problemahin. Mabuti naman ang trato ko sa iyo, di ba? Sa susunod na taon, magsumikap ka. Gawin mo ang bahagi mo. Hindi ko babawasan ang sa iyo. Oo, sige, bahala ka na. Tiningnan ko ang kanyang mapagmataas na mukha at bigla kong naisip na sa kanyang paningin, ako ay walang iba kundi isang upahang manggagawa. Anak, sabi niya binibigyan kanya ng patas na bahagi, ngunit sa pagitan ng mga linya, paano siya nangahas na ganyan ang sabihin tungkol sa iyo? Nay, wala yon. Alam ko ang ginagawa ko. Anak, umupo ka. Sabihin mo ang totoo, magkano ang kinita mo ngayong taon? 6,000 piso. 6,000 piso? Kumita siya ng 400,000 piso at 6,000 lang ang ibinigay sa'yo? Kakausapin ko siya. Nay, Huwag mo akong pigilan. Buong taon kang nagtatrabaho mula madaling araw hanggang gabi.
kumukuha ng mga supply ng 2:00 ng madaling araw, nakatayo sa nagyayelong tubig sa taglamig para manghuli ng isda. Ano ang karapatan niya? Hahanapin ko siya. Tigil, kumikita tayo ng ating ikabubuhay. Walang dapat ikahiya. Maaring mahirap tayo, pero wala tayong utang. Nakikita si Nay na umiiyak, si Tay na tahimik. Parang may isang bagay na pumulupot ng mahigpit sa dibdib ko. Sa sandaling iyon, alam kong sigurado, hindi ko na sila maaaring hayaang magdusa ng ganoon. Tay, gusto ko pong magtrabaho para sa sarili ko. Yung abandonadong lawa sa silangang bahagi ng baryo, gusto ko pong arkilahin. Saan ka kukuha ng pera? May konti po akong ipon. Sapat po para sa ilang panahon. Sige, kung gusto mo, gawin mo. Tandaan mo, kahit magtagumpay o hindi, nandito ang pamilya mo para sa'yo. Kinaumagahan, tumunog ang telepono ko at sa screen ay nakalagay, Hector. Hello, Lito, nakalimutan kong banggitin kagabi. Napumunta ka ng maaga pagkatapos ng bagong taon para linisin muna ang pond dahil in-order na ang mga fry at kailangan nating magsimula sa ikawalo. Sige, nakuha ko. Magsumikap ka ngayong taon at hindi kita bibiguin. Siya nga pala. Iyong 6,000 piso, ibinigay mo ba sa nanay mo? Inipon ko. Mabuti na inipon mo, kaya wag mong sayangin. Okay, kakain ako sa labas ngayon, pero tandaan mo ang ikawalo. Parang ang dali lang para sa kanya. Parang walang nangyari. 6,000 piso at isang simpleng mabuti na inipon mo ay tinatabunan lahat ng pagod ko ngayong taon. Hindi lang ako nakaupo sa bahay. Dahil ng hapong iyon, sumakay ako sa luma kong motorsiklo, sumalungat sa hangin at nagtungo sa probinsya. Mula sa silangang dulo ng baryo hanggang sa kanlurang dulo at sa susunod na bayan, pumunta saan man may mga abandonadong pond. Doon nga ako pumunta. Nakakita ng mga pond na tinubuan ng mga tambo, ang iba ay puno ng putik at tuluyang barado. At ang iba naman ay may tubig na naging mabaho. Anong gagawin mo sa pangit na pond na ito? Gusto kong mag-alaga ng isda. Kahit ang mga ligaw na isda, hindi mabuhay sa pond na ito at gusto mong mag-alaga ng isda? Nagpagala-gala ako buong araw. Manhid ang mga binti ko sa lamig at puno ng dumi ang mga kamay ko. Pero hindi ako nakaramdam ng pagod. Dahil alam ko na, ang mga abandonadong pond na hinahamak ng iba ay ang aking tiket sa pagbabalik. Mang Wilson, ang napabayaang lawa sa silangan ng baryo, gusto kong umarkila nito. Punong-puno ng putik ang lawang yon, ang baho ng tubig, kahit ang mga asong kalye ay hindi lumalapit. Mabubuhay ba ang isda? May paraan ako. Sabi ng lahat, patay na ang lawa. Hindi kayang buhayin kahit isang isda. Pero hindi nila alam na nitong nakaraang taon, mas marami pa akong natutunan kaysa sa pagpapakain lang. Alam ko ang ginagawa ko. Ang upa ay 700 piso kada taon. Ilang taon ang gusto mong upahan? 5 taon. Magbabayad ako ng 2 taon ng maaga. Para sa natitira, babayaran ko ang 3 kapag kumita na ako. Siya. Kung hindi ito umubra, pwede kang tumigil kahit kailan. Hindi ako aatras. Uy, inarkila mo talaga itong mabahong lawa. 6,000 piso, ilang taon na upa yan. Huwag kang malugi dito. Kung nagugutom ka, puntahan mo si Hector. Bibigyan ka ni Hector ng makakain. Hindi ko pinunasan. Hindi ako sumagot. Yumuko lang ako at kumuha ng isa pang dakot na putik. Mula ngayon, ang lawang ito ay akin. 6,000 piso. Dagdag pa ang ipon ko. Mas mababa sa 7,000 piso. Pero ang pag-alis ng putik, pagpasok ng tubig at pagbili ng fingerlings aabot ng 15,000 piso. Malayo pa sa sapat. Dinalhan ako ni Nay ng isang tasa ng mainit na tubig. Tumayo siya sa likod ko at pinanood ako saglit. Magkano pa? 10,000 piso. Wala siyang sinabi. Lumingon siya at pumasok sa loob ng kwarto. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya may hawak na supot ng tela. Inilapag niya ito sa mesa. Ito ang ipon namin ng tatay mo. 7,000 piso. Kunin mo. Nay, ito po ang inyong ipon para sa pagre-retiro. Pwedeng maghintay ang pagre-retiro. Ang mahalaga ngayon, unahin mo. Hindi ko kayang makita kang nahihirapan. Pumasok si tatay mula sa labas. Kunin mo. Hindi naman kailangan ng ganoon kalaki sa bahay. Hinawakan ko ng mahigpit ang supot ng tela. Pumuti ang mga buko ko. Kinuha ko ang 7,000 piso at pinagsama ko sa sarili kong pera. 13,000 piso. Kulang pa rin. Kinaumagahan, sumakay ako ng motorsiklo puntang lokal na kooperatiba ng kredito sa bayan. Ang babaeng empleyado sa counter ay nag-abot sa akin ng form. Isang loan na 11,000 piso. Hoy, di ba ito ang pinsan ko? Anong ginagawa mo sa kooperatiba? Hindi ako tumingala at nagpatuloy sa pagsulat ng form. Nangungutang.
Ano ang gagamitin mong collateral? Yung mabahong palaisdaan, sabihin ko sa inyo. Inaarkila niya ang abandonadong palaisdaan sa silangan ng baryo, kahit ang isdang gala ay hindi nabubuhay doon, sinabihan ko siyang huwag gawin. Ayaw niyang makinig. Malulugi siya ng husto. Tumingala ako. Sinara ko siya. Wala akong sinabi. Ang babaeng empleyado sa counter ay medyo napahiya. Sir, tutuloy pa rin po ba kayo? Oo. Umalis si Maya sa trabaho niya sa bayan para tulungan ako. Babae ka lang at marumi at nakakapagod ang palaisdaan. Ikaw ang gumagawa ng lahat ng maruming trabaho, habang ako naman ay tumutulong sa iyo sa libro at paghahalo ng feed. Mas mabilis ang dalawa kaysa isa. Sa tabi ng lawa, nagtayo kami ng simpleng kubo. Kumain at natulog kami doon. Nawala na sa isip si Lito. Yung lawang sira-sira, hindi man lang makapag-ipon ng tubig. Tama. At akala niya, kaya niyang kalabanin si Hector. Yung lalaking yun ay may modernong intensive na lawa. Hintayin mo lang. Malulugi siya ng todo. Pinagtatawanan ako ng lahat. Pero alam ko, kung mas malakas ang tawa nila, mas kailangan kong patunayan ang sarili ko. Handa na ang lawa. Sunod bibili ng isdang bagong pisa. Hindi ako nag-aalaga ng ordinaryong isda. Gagamit ako ng high-end na organikong eco-fish. Doble ang presyo sa merkado kumpara sa regular na isda, pero mas mataas ang mga requirements sa teknolohiya. Nag-aral ako sa Pambansang Akademya ng Agrikultura, probiotics at mga halamang tubig kasama ang mga isdang filter feeding. Iyan ang teknolohiya ng pinagsamang ekolohikal na pagsasaka. Pinuno ko ng notes ang 3 buong notebook. Narinig ni Hector na mag-ecological fish farming ako at sa hapagkainan, tumawa siya ng todo. Isang walang kwentang mangingisda na gumagawa ng ekologikal na pag-aalaga ng isda. Hahaha, magtapon lang ng pagkain sa lawa, pero nagtatanim ka ng mga halaman sa tubig para sa iyong isda, parang nag-aalaga ka ng royalty. Ang aking lawa ng isda aani sa loob ng kalahating taon, kumikita ng 10 piso bawat isa para sa 2 batch sa isang taon, kaya ikaw na mag-compute kung magkano iyon. 70,000 piso o 140,000 piso. Bumili ako ng fish fry at probiotics. Inayos ang tubig gamit ang mga teknik na natutunan ko. Nagtanim ng mga halaman sa tubig at kinontrol ang density. Siguraduhing wala akong nagawang mali. Sa lahat ng magagarang kalokohan na yan, maghintay ka lang at mawawalan ka ng pera. Pagkalipas ng 3 taon, makikita natin kung sino ang huling tatawa. Simula ng tag-init, umulan ng walang tigil sa loob ng 3 araw at gabi. Ang tubig sa pond ko ay 1 dangkal na lang mula sa tabing. 1 dangkal na lang. Buwisit. Walang oras mag-isip. Tumalon ako. Nagbaon ako ng tulos ng sunod-sunod. Napuno ng maputik na tubig ang bibig ko, mabaho at mapait. Lito. Huwag kang bumaba. Tutok mo lang ang ilaw sa akin. Pinatay mo ako sa takot. Akala ko matatangay ka ng tubig. Ayos lang. Ligtas ang pond. Ligtas ang pond. Hinukay ko ang pond na iyon, pala ng pala. Walang makakatangay nito. Ang pinakakinatatakutan ng mga mangingisda ay hindi ang pagbaba ng presyo, kundi ang magkasakit ang isda. Ang mga palaisdaan ko ay gumagamit ng ekologikal na pag-aalaga sa umaagos na tubig. Nagdadala ako ng tubig mula sa bukal sa itaas at inilalabas ito sa ibaba para palakihin ang water hyacinth para sa paglilinis. Nag-aalaga ako ng silver carp at bighead carp para mapanatili ang kalidad ng tubig. Hindi ako labis na gumagamit ng antibiotic. Nagsumika pa akong matutunan ang teknolohiya ng pag-iwas sa sakit gamit ang mga herbal. Regular akong gumagamit ng allicin, gallnut,
at detox gamit ang ugat ng cocktails. Sa kabilang banda, para kay Hector, sobra ang dami ng isda sa kanyang mga palaisdaan, mahina ang kalidad ng tubig at laging nagkakasakit ang isda. Para mapanatili ang produksyon, nagbubuhos siya ng maraming antibiotic at disinfectant sa mga palaisdaan. Gumagamit pa siya ng Ang band na Malachite Green? Ginoong Hector, medyo sobra ka sa paggamit ng gamot. Paano kung may bigla ang inspeksyon? Anong inspeksyon? Wala yon. Hindi naman ako nagbebenta sa mga taga rito. Ang mga mamimili ng isda, timbang lang ang mahalaga. Kaya sino ba ang magmamalasakit kung anong gamot ang ginagamit? Narinig ko ang sinabing iyon mula sa isang kabarangay, si Lee. Napabuntong hininga ako at walang sinabi. Bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng pag-aalaga ng isda. Hindi ko lang alam kung sino ang unang makararating sa Pampang. 15 buwan na. Ang aking ekologikal na grass carp lumaki ng higit sa 3 kilo. Makinis na katawan, makintab na kaliskis, matigas na laman. Ang may-ari ng high-end na kadena ng inas ng isda sa lungsod, si G. Santos. Kahit papaano narinig ang tungkol sa aking isda at naglakbay pa para makita ito. Lito, maaari ko bang makita ang iyong isda? Hindi ka gumamit ng antibiotic? Hindi mo pinakain ng hormone? Wala kahit isa. Pag-aalaga sa umaagos na tubig, pag-iwas sa sakit gamit ang halamang gamot, inaani pagkatapos ng 1.5 taon, hindi kailanman mas maaga. Kukunin ko ang lahat ng iyong isda sa presyong 50% na mas mataas sa merkado. Pero may isang kondisyon. Kailangan mong garantiyahan ang kalidad. Pinirmahan ko ang kontrata doon mismo. Sa sandaling iyon, nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil kinakabahan ako, kundi dahil alam ko na lahat ng hirap ng nakaraang 1 taon at kalahati ay sulit. Unang batch, 5,000 isda. Araw ng anihan, si G. Santos mismo ang dumating na may dalang refrigerated truck, tinimbang, ikinarga, at binayaran. 5,000 isda. Timbang, 3.2 kilo. 16,000 kilo sa kabuuan. 2 piso bawat kilo. 50 sentimo ang higit sa regular. Lahat-lahat, mahigit 25,000 piso. Pagkatapos ng gastos, nakaani kami ng 15,000 piso. Hinawakan ko ng mahigpit ang transfer slip na iyon. Nanginginig ang mga kamay ko. Noong nakaraang taon, sa trabaho ni Hector, nagtrabaho ng 1 buong taon. 6,000 piso lang ang kinita ko. Ngayon, ang unang batch, kumita ako ng 15,000 piso. Lito, nagawa natin. Hindi ako nagsalita. Inilapag ko ang kamay ko sa kamay ni Maya at pinisil ito ng mahigpit. Hindi pa tayo tapos. Pangalawang batch, maglalagay ako ng 10,000 isda. Lumingon ako kay G. Santos. Medyo namumula ang mga mata ko, pero ngumiti ako. Si. Dahan-dahang umalis ang refrigerated truck sa daan ng baryo. Nagpapataas ng alikabok. Tumayo kami ni Maya sa tabing pond. Sa likod namin, ang malinaw na palaisdaan. Sumilaw ang sikat ng araw sa tubig, parang gintong nakakalat. Yung isda ni Lito benta ng 2 piso kada kilo, talaga? Si G. Santos mismo ang pumili. Dumating ang ilang refrigerated trucks at nakita ko mismo. Wow! Yung bata, nagawa talaga. Kumalat ang balita sa nayon at nagdulot ng kaguluhan sa 2 piso kada kilo kumpara sa kay Hector, halos doble. May mga hindi naniwala, pero ang mga refrigerated trucks talagang pumasok at nang marinig ni Hector, nangitim ang mukha niya. Hoy, Lito, narinig ko malaki ang kita mo, benta mo ng 2 piso, samantalang akin 1 piso lang, pero yung isda mo umabot ng 1 taon at kalahati, di ba? Ako inaani ko sa kalahating taon, 2 beses sa 1 taon, kaya ikaw na mag-isip kung sino mas malaki. Hindi ako sumagot. Patuloy lang ako sa paghagis ng damo sa lawa. Siya nagbibilang ng kita niya, at ako, nag-aalaga ng isda ko. Sa oras na lumaki ang isda mo, bumagsak na ang merkado, kaya huwag kang umiyak. Inggit lang siya. Hayaan mo siyang mainggit. Susundin namin ang sarili naming landas. Siya, inaani sa kalahating taon. Ako, 1 taon at kalahati. Siya, benta ng 1 piso. At ako, 2 piso. Kung sino mas malaki kita hindi naaayos sa usapan. Kapag nakita natin ang resulta sa katapusan ng taon, may iiyak at may tatawa. Para sa ikalawang batch, umabot ako ng 10,000 isda. Nagdala rin ako ng ilang karpa. Ako mismo ang nagparami ng mga isda. Wala akong sapat na pera. Ginamit ko ang palaisdaan bilang sangla. Nanghiram ako ng 40,000 piso sa lokal na kooperatiba ng kredito. Nang malaman ng pamilya ni Maya, dumating ang tatay niya. May itatanong lang ako sa iyo. Paano mo babayaran ang utang? Sa mga isda na inaalagaan ko. Po, bigyan niyo lang ako ng 1 taon. Kung hindi ko ito mabayaran, pupunta ako sa inyo at personal na hihingi ng tawad. Wala siyang sinabi. Nanigarilyo siya ng 2 sigarilyo. Pagkatapos, umalis siya. Ibinigay ito ng tatay ko. 20,000 piso. Sabi niya, kung magtagumpay ka, papayagan niya akong pakasalan ka. Kung mabigo ka, ituring mo itong isang bagsak na pamumuhunan. Kinuha ko ang card. Lalo pang nanginig ang mga kamay ko. Hindi dahil sa pera. Dahil sa likod ng 20,000 piso na iyon, ay ang tiwala ng isang buong pamilya. Sabihin mo sa tatay mo, hindi ko hahayaang mabigo ang pamumuhunan niya. Sa panig ni Hector, lumalala ang mga bagay.
hindi niya matanggap ang pagkatalo kaya bumalik siya sa mga loan shark. Kumuha ng 50,000 prito. Sa pagkakataong ito, mas matalino siya. Binawasan ang densidad, pero gumamit pa rin ng growth promoters, mga antibiotic, tapos dumating ang heatwave. Masyadong mataas pa rin ang densidad ng isda niya. Sumama ang kalidad ng tubig. Dagdag pa, matagal na siyang gumagamit ng antibiotic. Naging resistant ang bakterya. Nagkaroon ng outbreak ng gill rot. Sa loob ng 3 araw, sa 50,000 isda, mahigit 20,000 ang namatay. Pumula ang mukha ni Hector. Kumuha siya ng patay na isda. Ibinagsak niya ito ng malakas sa lupa. Paano nangyari ito? Gumastos ako ng malaking pera sa gamot. Ang mga isdang ito ay napakababa ng kalidad. Amoy gamot. Ang laman ay nagkakawatak-watak. 50 sentimo kada kilo. Hindi na pwedeng tumaas. 50 sentimo. Mas malaki pa ang gastos ko dyan. Kunin mo o huwag. Tumalikod ang tindero ng isda at umalis. Sa huli, ang mahigit 20,000 natitirang isda ay halos hindi na ibenta. Pero, ang sama ng kalidad. Ang tindero ng isda ay nag-alok lang ng 50 sentimo kada kilo. Sa batch na iyon, hindi lang siya walang kinita, kundi natalo pa ng mahigit 30,000 dolyar. Sa akin naman, 10,000 ekologikal na grass carp ay lumabas ng walang problema sa pond. Dagdag pa ang mga prito na ako mismo ang nag-alaga. Sa loob ng 1 taon, kumita ako ng 80,000 piso. Binayaran ko na lahat ng utang. At may natitira pang 50,000 piso. Kumain ka pa. Sobra kang pumayat ngayong taon. Magaling. Lito, pumunta ka sa hapunan, sa katapusan ng taon. Opo, sir. Siguradong pupunta ako. Ang lito mo ba ay? Naglagay ng sumpa kay Hector o ano? Bakit napakasama ng takbo ng pangingisda niya? Maayos naman dati. Ngunit ngayong taon ay, Wala namang sinabi ang nanay ko. Narinig ko mula sa kwarto sa loob at hindi lumabas dahil alam ko walang silbi ang magpaliwanag. Ang mga buhay na isda, sa pond lang, ang makapagsasalita para sa kanila. Medyo nakakaawa. Buti nga sa kanya. Sino ba kasi ang nag-utos sa kanya na saktan si Lito noon? May bumuntong hininga, may tahimik na nagsabi ng, buti nga sa kanya. Narinig ko iyon, pero wala akong sinabi. Hindi naman ako walang puso, kundi kailangan ng bawat isa na, bayaran ang kanilang sariling desisyon. Katapusan ng taon, malaki ang ani ng aking palaisdaan. Ang mga organikong isda ay mabilis na naubos. Puno ang mga order hanggang sa susunod na tagsibol. Ang may-ari ng kadena ng mga supermarket ng sariwang pagkain sa lungsod ay pumunta ng personal upang pumirma ng eksklusibong kasunduan sa supply. Lito, 3 random test ang ginawa ko sa iyong isda. Malinis lahat. Gusto ng aming supermarket na maging eksklusibong bumibili ng iyong isda. Doble ang presyo kumpara sa regular na isda. 3 taong kontrata. Anong sabi mo? Sige, doble ang presyo, eksklusibong supply, 3 taong kontrata. Noong pinirmahan ko ang pangalan ko, hindi nanginginig ang kamay ko. Dahil sa pagkakataong ito, alam ko karapat-dapat ako. Ang palaisdaan ni Hector ay nasa gulo na naman. Ang mga pampabilis ng laki, ang nagdulot na ang mga residu ng gamot ng isda ay lumampas sa limitasyon. Nahuli ito ng kawanihan ng regulasyon sa pamilihan sa isang random check. Pinagmulta ng 70,000 piso. Inutusan ng palaisdaan na isara para sa rehabilitasyon. Hector, ang mga sample ng carp mula sa iyong palaisdaan nagpakita na ang enrofloxacin. At ciprofloxacin ang mga resido ay lumampas sa limitasyon. Dagdag pa, Nakita nila ang malachite green. ayon sa batas sa kalidad at kaligtasan ng produktong agrikultural, pinagmulta ka ng 70,000 piso at inutusan ang palaisdaan na isara agad para sa rehabilitasyon. 70. 70,000 piso. Nataranta siya. Tinawagan niya ang lahat. Ang mga mangangalakal ng isda na dati kaibigan niya ngayon ay hindi sumasagot sa kanyang tawag. Pinagmasdan ko siya mula sa malayo. At hindi ako lumapit. Hindi naman ako nagyayabang. Ito ay dahil ang ilang daan kailangan mong lakarin ng mag-isa. Pinili niya ang 3 araw na pampabilis ng laki. Pinili ko ang 1.5 taon ng mabagal at matatag na trabaho. Sa huli, isinulat ng oras ang sagot sa ibabaw ng palaisdaan para makita ng lahat. Lumitaw ang mga pinagkakautangan ni Hector. Kinuha ang kanyang Mercedes. Sinamsam ang bahay. Kinuha ang mga aerator sa fish pond. Inalis ang lahat ng feeder para bayaran ang utang. Tapos na, si Hector. Pakiusap. Hayaan mong tulungan ni Lito si Hector. Pinsan pa rin niya, di ba? Noong binigyan niya ako ng 6,000 piso noon,
Naisip ba niya ang mga kahihinatnan? Si Maya ay tahimik lang sa tabi. Sinuportahan niya ang desisyon ko. Hindi naman ako, walang puso. Yung mga salita niya noon, tagapakain ka lang ng isda, ang nagtapon ng ating pagkakapatiran sa isda. May mga landas na ikaw lang ang lumalakad hanggang sa patay na dulo. Lito, nakikiusap ako sa'yo. Nasa ospital ang tiyo mo. Nanghihina na ang puso niya. Wala na kaming kahit isang sentimo. Pwede mo ba kaming pahiramin ng pera? Alang-alang sa pamilya? Lito? Tahimik si Maya sa tabi ko, pero ang kamay na nasa balikat ko ay nagsasabi sa akin na sinusuportahan niya ang desisyon ko. Ginang, may gagawin po ako. Ingat po. Sa huli, tahimik akong nagbayad ng mga bayarin sa ospital ng tiyo ko bilang paggalang sa aking tiyuhin. Pero ang ilang bagay, hindi mababayaran ng pera. Pinipilit ng pamilya ni Maya na magpamamanhikan. Nagdala ako ng sigarilyo, alak, at 20,000 piso na dote para sa pamamanhikan. At saka ang 20,000 piso na ininvest ng tatay niya sa akin. Pumunta kaming dalawa sa bahay nila. Ayaw ko ng pera. Bawiin mo na. Palaguin mo ang negosyo mo. Isang kondisyon lang. Alagaan mo ang aking anak. Po, huwag kayong mag-alala. O pa rin? Tay, ngumiti talaga siya. Namula si Maya sa tabi ko. Tuwang-tuwa ang nanay ko. Nagpupunas ng luha. Hindi niya kinuha ang 2 stack na pera. Pero may nakuha akong mas mahalaga pa sa pera. Sa 3 taon, ang aking palaisdaan ay lumago ng 8 ektarya. Kumukuha kami ng mahigit 100 at 50,000 kilo ng isda kada taon. Nagsimula ako ng kooperatiba at nagsama ng mahigit 20 pamilya mula sa baryo na gustong sumali. Ibinigay ko ang mga binhi at teknolohiya at ako ang namahala sa pag-iwas sa sakit at bentahan sa kabuuan. Lahat ay nag-aalaga ayon sa pamantayan at bumibili ako sa presyong kontrata. Iyan ay 25% mas mataas sa presyo ng merkado. Lito, hindi ka ba nag-aalala na magkakamali kami at masira ang iyong pangalan? Oo, kaya tuturuan ko ang bawat pamilya, isa-isa. Kung may sumingit ng bawal na gamot, huwag asahan na magiging maluwag ako. Walang mangahas na magulo dahil alam ng lahat na ang pagsama kay Lito ay kumikita. Pumupunta ako sa bawat bahay at sinusuri ang bawat palaisdaan. Hindi ako nagiging mapagbigay dahil naloko na ako dati. Ayaw kong ang aking mga tao ay gumawa ng parehong pagkakamali. Mula sa isang tao tungo sa isang koponan, mula isang palaisdaan hanggang 8 ektarya, inabot ako ng 3 taon upang gawing pang-aalipusta ng tao sa langit na matatawag kong akin. Si Hector ay tuluyang nawala sa baryo. May nagsasabing pumunta siya sa trabaho sa konstruksyon sa labas ng bayan. May nagsasabing natutulog siya sa ilalim ng tulay. Hayaan mong tulungan ni Lito si Hector. Pamilya naman siya. Tiningnan ako ni Nay. Tumahimik na lang ako. Hindi naman sa may sama ako ng loob. Yung sinabi niya noon, tagapakain ka lang ng isda, na nagpakain sa lahat ng samahang magkapatid naming magpinsan, sa mga isda. May mga landas na ikaw mismo ang nagsasara. Hindi ko sisipain ang taong nasa lugmok, pero hindi ko kayang gantihan ng mabuti ang masama. May utang siya sa akin, hindi pera, kundi katarungan. Ang aking ekologikal na grass carp sa mga high-end na supermarket ng lungsod at sa mga chain restaurant ng sour cabbage fish ay ubos na ubos. Ang presyo sa supermarket ay 4 na piso bawat kilo, 3 beses ang presyo kumpara sa ordinaryong carp, pero pumipila ang mga tao para dito. Ang isdang ito ay malambot at walang amoy lansa. Ang sabaw ay nagiging maputing gatas. Ligtas na ligtas ito para sa mga bata. Isang matandang babae ay bumili ng 3 ng sabay-sabay at nag-sign up pa para sa membership. Kumalat ang balita, kaya madaling maibenta. Lito, ang isda mo ang bida sa tindahan ko. Pinagkakatiwalaan ito ng mga customer. Kaya mo ba doblehin ang supply sa susunod na taon? Oo. Pero may isang kondisyon. Mananatili ang presyo at gayon din ang kalidad. Mananatili ang presyo, mananatili ang kalidad. Hindi ito basta negosyo. Ito ang aking prinsipyo. 3 taon na ang nakaraan, binigyan ako ng 6,000 piso at pinalayas. Ngayon, ako naman ang magsasabi ng hindi. Mula sa pagiging aping-api hanggang sa pagiging pinag-aagawan. 3 taon ang tinagal ng paglalakbay na ito. Ngunit bawat hakbang ay mahalaga. Isang bagong gusaling pabrika na may balangkas na bakal ay tumaas mula sa lupa sa tabi mismo ng mga palaisdaan. Namuhunan ako ng 100,000 piso para magtayo ng maliit na sentro ng pag-iingat ng buhay na isda at isang pagawaan ng cold chain distribution. Mula sa palaisdaan hanggang sa plato, temperatura at oxygen, kontrolado sa buong proseso.
Mula sa pag-aalaga hanggang sa pagbebenta ng isda, ako ang nagpapatakbo ng buong kadena. Dinala ni G. Santos ang ilang mamimili sa paggawaan, siniyasat nila ang lugar. Naglakad siya, papunta sa tangke ng pag-iingat, pinanood ang masiglang grass carp na lumalangoy, at sinukat ang temperatura ng tubig. Lumingon siya at tumingin sa akin. Lito, mula sa isang batang magsasaka, naging tunay kang negosyante. Ngumiti lang ako. Yumuko ako at sumalok ng isda mula sa tangke, at sinuri ang hasang nito. Negosyante? Taga-alaga pa rin ako ng isda. Iba na ngayon. Pinapakain mo na ang sarili mong isda ngayon. Tiyak, pinapakain ko ang sarili kong isda, kumikita ng sarili kong pera, at mahimbing ang tulog sa gabi. Sa paglubog ng araw, tumayo ako sa pintuan ng bagong pagawaan, kasama ang mga palaisdaan na umaabot sa likuran ko, at ang bagong pasilidad ng cold chain. Lumapit si Maya dala ang isang basong tubig, at ibinigay ito sa akin. Tumayo kaming magkatabi, at walang nagsalita sa amin. 3 taon na ang nakalipas. Hindi man lang ako makakuha ng 6,000 piso nang hindi namamalimos. Ngayon, ako na ang nagdedesisyon. Narate ang Ecofish ko bilang premium na produktong agrikultural ng estado at inimbita ako sa Ag Expo sa Cabisera. Sige, subukan mo. Malambot ang isdang ito. Walang lasang malansa. Pumuputi ang sabaw na parang gatas. Mahaba ang pila sa booth namin. Dumadagsa ang mga order. Sumama si Maya sa akin. Tumutulong siya sa mga customer. Mas madaldal pa siya sa akin. Lito, sinabi ko sa'yo, Ang isda ninyo ay tiyak na magiging sikat, maaga o huli. sikat man o hindi, hindi mahalaga. Basta't nabebenta ang isda. Hindi kinaya ni Hector doon sa labas at umurong pabalik sa baryo. Araw-araw nakaupo siya sa tabi ng kanyang fish pond, nakatitig sa kawalan mula umaga hanggang gabi, parang taong nawalan ng kaluluwa. Hindi ko siya pinagtawanan. Tuloy lang ako sa ginagawa ko. Hindi siya karapat-dapat sa kahit katiting na awa. Sabi ni Maya, hindi siya karapat-dapat sa kahit kaunting awa. Wala akong sinabi. Hindi naman sa hindi ako sumasang-ayon. Wala lang akong nakikitang punto. May mga daan na nilalakad mong mag-isa at kung maligaw ka, kailangan mong humanap ng daan pabalik. Lito, Hector, alam niyang mali siya. Sige na, alang-alang kay Hector. Payagan mo na siya sa kooperatiba. Hindi niya pwedeng gugulin ang buong buhay, nakaupo lang sa tabi ng lawa, nakatunganga. Nagmakaawa ulit ang nanay ni Hector sa akin na payagan siyang magtrabaho sa kooperatiba. Singma na, pwede siyang pumasok, pero magsisimula siya sa simula magpapakain ng isda at maglilinis ng lawa. Walang espesyal na tratuhin. Kung ano ang sabi mo? Paano kung magdulot siya ng gulo? Pinaghirapan mo ang pagtatayo ng kooperatiba na ito. Huwag mong hayaang sirain niya to. Binabantayan ko siya. Hindi naman sa mahina ako, may mga buhol. Kailangan may mag-umpisang magkalag bago sila tuluyang matanggal. Isinuot ni Hector ang kanyang lumang damit, tumalon siya sa lawa ng isda para linisin ang putik. Wow! Talagang kinuha mo ang mabahong pond na ito. Mag-aalaga ng isda. Ngayon, akala niya shareholder na siya. Naalala niya noon, tinuya niya ako. Wala siyang masabi. 3 taon na ang nakalipas. Tumatawa siya sa pampang habang ako ay nasa putik. 3 taon ang lumipas. Nasa putik siya at ako ay nasa pampang. Hindi ito laro ng tadhana. Karma ito. Lumago ang aming kooperatiba hanggang sa mahigit 60 sambahayan. Nagpapalabas kami ng mahigit 600,000 kilo ng isda kada taon. Nagtayo ako ng isang modernong palaisdaan at binuo ko ang lahi ng Clearwater Ecological Carp. Dumating ang mga TV station mula sa Cabisera para makapanayam ako. Dumating ang mga pinuno ng lungsod mula sa bayan para tingnan ang mga bagay. Pati ang mga propesor mula sa Universidad ng Pangisdaan ay dinala ang kanilang mga estudyante rito para mag-intern.
Sumikat ang anak ko dahil lang sa pagpapakain ng isda. Sa panahon ng pamumulaklak ng tagsibol, nagpakasal kami ni Maya sa tabi mismo ng palaisdaan. Walang magagarang dekorasyon. Tanging ang pinakasimpleng lambat at sanga ng willow. Lahat ng taga-baryo, mga miyembro ng kooperatiba, kasama si G. Santos, at mga eksperto mula sa kabisera, lahat ay dumating para bigyan kami ng kanilang taos-pusong pagbati. Nang lumapit si Maya sa akin na nakasuot ng puting damit pangkasal, biglang pumalakpak ang buong tao ng napakalakas. Sa pagtingin sa babaeng ito na nanatili sa tabi ko sa pinakamahirap na panahon, naiyak ako. Maya, salamat. Dahil noong wala akong anuman, hindi mo ako iniwan. Sa natitira kong buhay, poprotektahan kita ng buong puso. Ang singsing na ito ay naglalaman ng lahat ng dugo, pawis, at luha na ibinuhos namin sa tabi ng palaisdaan. Mula sa abandonadong palaisdaan tungo sa magkakabit na palaisdaan, mula sa hindi nakikita tungo sa nakikita ng lahat. Sa paglalakbay na ito, lumakad siya kasama ko sa pinakamahirap na bahagi. Magsasaka ako ng isda, at dati na akong ganoon, at mananatili. Mula sa 6,000 piso hanggang sa sandaling ito, inabot ako ng 3 buong taon, ngunit sulit naman.